Okay, magandang hapon po o magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong update na naman ang gagawin natin. Marami po ang kaganapan kahapon at i-update ko kayo kasi po medyo matindi po ang reaction po ng taong bayan sa nangyari. Okay, una nating pag-uusapan ay itong si First Lady Liza Araneta Marcos na pinagkakaguluhan ito ngayon sa social media. Okay, nagpakita na. Okay, ano ba yon? Ipapakita ko sa inyo mamaya ano itong ginawa ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yun po ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay trending na trending itong si dating Senador Laila de Lima at itong si Leni Robredo nagti-TikTok at marami doon ang nakukornihan na sobrang cringy daw. Okay, mamaya ipapakita natin yan. Anong TikTok yan ni Leni at ni de Lima? Nakakatawa nga eh. Ito yung sunod nating pag-uusapan, itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nag-speech po doon sa mga supporters ng mga Duterte sa The Hague, no? At ibinalita niya yung mga latest updates po na ni former President Duterte. Okay? At nakakatawa yung mga speech ni VP Sara patungkol po kay Tatay Digong, no? Patungkol po sa kanyang mga anak at yung mga ano ang mga nangyayari sa loob ng kulungan ni Tatay Digong. Okay, mamaya ipapakita natin yan. Itong si Vice President Inday Sara Duterte rin, no? Ito yung hindi niya makakalimutan ng mga supporters ng mga Duterte, okay? Nagpapasalamat po si VP Sara at sa mga nagsasakripisyo po sa rally ng mga Duterte sa buong mundo. Okay? Kasi grabe po ang nangyari kahapon, guys. Para talagang people power na. It's not only happening to one island, yung mga nagtipon-tipon. Buong mundo na po ang lumalabas at nag-motorcade at sumisigaw, "Bring Duterte back home." Okay? So yan, ipapakita ko rin yung video na yan tungkol kay VP Sara. Okay? At itong last na ating pag-uusapan ay ito nga, si Maris Umali. Okay? Na sinigawan itong si Maris Umali ng mga supporters ng mga Duterte na bias. Nanlumo po itong si Maris Umali. Parang nag-smile-smile siya pero deep inside, no? Alam kong naiinsulto yon sa mga sinisigaw ng mga ano. Ipapakita ko yung video na yan, ipapakita ko yan sa inyo. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa mga bangag na natutulog para magising-gising naman sila. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. At yung mga cellphone ninyo ma-notify yan kung meron tayong breaking news o kung meron tayong bagong uploads o kung itong channel na ito ay nagla-live. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe sa mga bago pa lang. Ready? Subscribe. 1, 2, 3, go! Okay? Thank you very much. So, ayan. Nakasubscribe na. So, simulan na natin. Ito. Ito yung picture. Okay? Papakita ko sa inyo. Ito yung patungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos, ayan. Ipapakita ko sa inyo. Kasi nag-trending ito eh. Ayan. Huwag niyong sabihin fake news tayo. Okay? Hindi po ito fake news kasi po shinare ito ng News 5. Okay? Alam naman natin yung News 5, di ba? So, ito, dinownload nila itong picture na ito sa Facebook
page o Facebook account ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi dito sa caption ng News 5, ibinahagi ni First Lady Liza Marcos ang larawan kasama ang iba pa nilang kaanak nitong linggo, March 23. Kung titingnan mo yung mga reaction dito sa News 5, sa News 5, ang dami pong haha reaction. Ang dami pong angry reaction. Okay? Ito pa lang sa page pa lang ito ng News 5. How much more doon sa page ni FL Liza? Yung talagang page ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang dami doong mga haha reactions at mga angry. Tapos, binabash pa sila. Binabash pa yun sa ilalim kasi sabi nila, ito yung trolls. Kasi yung mga nag-a-appreciate doon sa comment section, walang mga mukha. Kung meron mga mukha, parang AI. Tapos, hindi mo talaga ma-conclude na tunay na mga tao yung mga nag-a-appreciate doon. Kasi po, kung titingnan mo isa-isa yung mga profile pictures nila, mga 80 friends, ganun, 70 friends, o 3 friends, ganun. So, hindi talaga tunay na account kasi po, iba kasi yung legit at sabi nga nila, organic, no? Kasi, if you will check the accounts, meron talagang mga post, umaabot na ng mga thousands yung mga friends, ganun ba? Pero yung kay FL Liza, parang mga robot mga AI yung mga account At heto pa, alam mo ba kung bakit pinagkakaguluhan ito? Tuloy na, ako rin this is my opinion lang. Kasi sa napapansin ko, si FL Liza, hindi ko lang alam kung meron siyang tig-maintain sa kanyang Facebook page o tig-maintain sa kanyang profile. Kasi ang dami na po beses na sunod-sunod na natutuklasan ng mga taong bayan na parang inedit yung mga video. Hindi ko alam kasi I'm not the expert on video, yung picture editing, photo editing. I'm not that expert na makapagsabi na ito po ay inedit. Pero may punto rin naman kasi po yung isa, putol yung kamay. Ganon, di ba? Putol yung kamay, hindi nakikita. Tapos meron pang isa na para lang siyang nilagay sa gitna na sobrang malaki yung ulo tapos nakaganon. So I'm not so sure if legit ba yun. This is my opinion sa picture na yun. Napansin kasi nila doon sa comment section ng mga mga reactors doon sa comments. Yung lamesa po, biglang lumiko yung lamesa. So parang na-obvious na inedit raw di umano. Okay? Inedit yung picture na yun. Inedit. Kasi talaga weird tingnan. Di ko lang alam kung tunay ba yun, pero parang sa angle lang talaga sa camera. Pero kino-question kasi siya. Ito yung matindi. Duda ng mga tao. Hindi lang ako, no? Nagdududa yung mga tao na saan si First Lady Liza Araneta Marcos. Bakit hindi siya nagpapakita sa mga live shows, live na mga events ng Administrasyong Marcos? Hindi raw nagpapakita. Lahat ng mga pinopost niya ay halos lahat naman ay pictures. Okay? At nagdedebate na po ang mga tao kung itong mga picture na ito ay dati pa itong mga picture mga old pictures na pinopost ni First Lady Liza Araneta Marcos na para bang ang gusto niyang palabasin na nandito ako sa Malacanang, nandito ako sa Pilipinas, nagkaroon ako ng mga events, parang ganun, okay, ang kanyang mga postings niya. Kasi po naintriga po dito yung mga taong bayan at pati yung mga mainstream media kasi po sa mga usap-usapan nga yung
at hindi ko rin yan ma-confirm kung yan ay totoo o hindi kasi rumors lang no? Na itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay na-detain di umano doon sa Amerika. Okay? 'Di ba? Ano natin 'yon? Nabalitaan natin 'yon, 'di ba? The other week pa 'yon. At sabi nila nandun pa raw sa Amerika, hindi pa raw nakauwi. Kaya imposible raw itong mga post ni F. Eliza. Bakit hindi raw siya magla-live o ganun, humihingi ng resibo, ebidensya yung mga tao. Parang ganun naintriga na lahat Okay? Tapos, ito pa yung lumabas ngayon na picture ni F. Eliza na kasama ang buong pamilya. Okay? Biniblur nga ni F. Eliza yung mga bata, di ba? Ang sa akin lang dito is nagsisinungaling ba si First Lady Liza Araneta Marcos? Yan ang malaking tanong na hindi natin masagot. Hintay-hintay lang tayo. Totoo ba yung balita patungkol sa nangyari sa Amerika patungkol sa kanya? Wala pang exact confirmation coming from the mainstream media. Okay? Pero mas lalo pong naintriga ngayon ang taong bayan kasi wala pang F. Eliza na nagpakita live on TV on an event sa Administrasyong Marcos. Okay? O dito kung i-check mo yan, lahat yan pinagtatawanan siya, humihingi nga na, madam, mag-live ka, mag-live. So, ganun po ang mga nangyayaring ngayon. Okay? Sa akin naman, kung ito this is advice sa mga government officials o sa mga kandidato, sa mga politicians. Bakit kailangan nating magpa-pretend? Di ba? Ito general na ito na. Meron dyan na mga politicians na magpa-pretend, no? Mga pretentious ba na sila po ay mabait, pero sa katotohanan naman ay hindi pala. Meron dyan na nagpipretend na mahal niya yung taong bayan, pero yun pala, merong mga video na nakikita na maarte ka pala, nandidiri ka sa taong bayan, ganun ba? So it is a lesson learned na hindi po natin kailangan magpa-pretend para lang maipakita natin sa publiko na tayo ay karapat dapat iboto kasi mabait tayo, ganun ganyan. Di ba? Hindi po kailangan. Ipakita mo lang ang tunay mo na ugali, ang tunay mo na pagkatao, at mamahalin ka ng tao sa pagiging ganyan mo. Di ba? So, yan ang hindi ko maintindihan dito sa mga tao Duterte nga, nagmumura yan, pero mahal rin ng taong bayan kasi pinakita niya kung ano siya. Di ba? Yan ang example ko sa inyo. Okay? So, yan po ang latest na balita kay First Lady Liza Araneta Marcos. First Lady, hinahanap ka na ng taong bayan, magpakita ka na. Okay, so punta tayo sa next topic natin. Ito. Ipakita ko muna itong mga yan. Nako. Itong ang trending na itong si Dilima at itong si Leni Robredo nagti-TikTok. Okay? At marami doon na mga nagko-comment. Ano na ba ito? Kaya hindi kayo manalo-nalo dahil sa mga ganito yung mga ginagawa Ito i-play muna natin at magre-react tayo, magko-comment tayo sa kanilang ginagawa Play, Dilima. Bakit? Sino ka ba? Sino ka bang nambabasher? Excuse me, hindi mo ako kilala. At hindi mo ako kaanoan. So, yun po ay hindi po boses nila yan. Sa TikTok kasi pwede kang mag-lip sync kung sino yung mga nagtitrending na mga video, tapos palitan mo ng mukha mo, tapos ililip sync mo yung video na yon, di ba? Ito yung ginawa nila. Ito ay para sa mga bashers na nagbabash sa kanila. So sila. Ako naman, hindi ko alam kung ano ang layunin nila dito sa
paggawa nila dito na video na ito ha. Hindi ko maintindihan kung ano ang pakay nila. Kung ito ba ay sa tingin nila cute silang tingnan dito o nakakatawa silang tingnan dito. Di ko lang alam ha kung anong layo nila para sa mga audience nila o sa mga supporters nila. Pero ako po ay nakukurnihan po ako sa ginagawa nila. Siguro nakukurnihan ako kasi hindi naman ako fan sa kanila at hindi naman ako supporter sa kanila. Siguro sa mga dilawan, sa mga kakamping, cute ito. Cute ito at ano tawag doon, nakakatawa ito para sa mga kakamping. Siyempre supporter sila, di ba? Pero sa tayo, it's so cringy, tapos corny po. Kung sa tingin po ninyo, ito lang yung reaction ko ha. Kung sa tingin po ninyo, yung mga supporters ng yung taong bayan ay iboboto kayo dahil sa mga ganitong pinanggagawa ninyo, sorry po pero nagkakamali po kayo. Kasi dati na po kayong hindi na gusto ng taong bayan. Tapos, gagawa kayo ng mga ganito. Hindi po nababagay eh. Nakukurnihan at nakikringy. Mas lalo kayong, ay, hindi namin iboto ito kasi sobra namang corny itong taong to. Ganon yung effect eh. Pero, sa mga kakamping, syempre, kahit anong gawin ninyo, talagang default na yan. Nakasuporta na yan sa inyo. Kasi if you want to draw attention from the massa, sa mga hindi bumoto sa inyo na, di ba, gusto ninyo na, syempre, si Leni Robredo, ang daming hindi bumoto sa kanya last 2022 election. So, ngayon, kung gusto nyong tatakbo sa national elections, kung may plano kayong magpresidente, kung ito yung pinanggagawa ninyo, na you are trying to be cute, to be funny sa mga TikTok kasi alam yung trending ito sa TikTok. Hindi po ganyan. Okay, hindi po ganyan ang gagawin ninyo para sumikat kayo ulit para ano. Payo ko lang ito ha kasi po hindi po ito yung hinahanap ng taong bayan eh na cute si Dilima, cute ni Robredo, ang funny nila, iboboto natin ito sa susunod na eleksyon. Hindi po ganyan ang tao eh. Pero sa mga kakampings, so wala sure na, yan cute, sure win na kayo doon. Di ba? So ako po ay nakukurnihan dito at sobrang cringy po itong ginagawa nito. Pero ganun pa man, may karapatan kayong mag-TikTok, may karapatan kayong kung anong gagawin ninyo kasi kung masaya kayo sa ginagawa mo sa inyo, so well, patuloy kayo dyan. Ang mga Duterte kasi hindi ganito eh. Dapat ang mga Duterte, serbisyo lang yan eh. Di ko nga alam eh. Nasa mga Duterte na yan, kung karisma mo yan, karisma mo talaga yan, di ba? Ito, ulitin natin for the last time. Bakit? Sino ka ba? Sino ka bang nambabasher? Excuse me, hindi mo ako kilala. At hindi mo ako kaanoan. So, ayan na po ha. So, kayo nang humusga dyan. Ito. Panoorin natin itong ano ha. Si VP Sara. Nagpapasalamat sa mga supporters ni former President Duterte na buong mundo po ang lumalabas at ipinakita nila yung pagmamahal nila kay Tatay Digong. Ito yung sinabi ni VP Sara sa mga supporters niya. Ha? Ipapakita ko sa inyo. Ito play. Tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo ma'am papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na imagine ha. Yung the Netherlands po, sobrang laking island yan ha. Kung when you say about mga OFWs from the Netherlands, hindi po basta-bastang makatipon yung mga OFWs na mga Pilipino dyan. Kasi sa sobrang laki po. Pero, the fact that nagtipon-tipon sila, merong ibang mga kababayan natin na nag-travel sila 9 hours papunta doon at papauwi na naman yan another 9 hours. If you will add that one, that is about
18 hours na travel. Yan po ang sakripisyong ginawa ng mga OFWs natin para lang maipakita nila ang pagmamahal kay Tatay Digong. Ngayon, itong mga OFWs na ito, nagtatrabaho po ito. No? At busy sila. Wala silang oras sa kanilang sarili para yung makapaglaba, yung mga basic needs natin, no? Yung tumatawag tayo sa ating mga pamilya. Pero, no? Itong rest day po, no? Yung rest day nila, inaalay nila dito. Ha? Instead na manglaba sila, tatawag sila sa kanilang kamag-anak, pero ginamit nila ang kanilang rest day sa ganito, sa pagmamahal ni Tatay Digong. Ganyan po ang sakripisyo ng ating mga OFWs. Suporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, pagtawad sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Di ba? Kasi po yung time na i-rest day nila, tatawag yan sa kanilang mga pamilya. Pero ito ngayon, nagtipon-tipon. Hindi lang ito ha, itong mga kaganapan, itong last anong tawag dito? Kahapon, sa Japan rin ang daming mga tao doon. Shout out sa mga Japan nating mga kababayan dyan, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao, congratulations po na tagumpay po yung ipinakita ninyong pagmamahal kay former President Duterte. At yun po ay hindi yun masayang dahil ipinakita nyo sa mamamayang Pilipino na meron pa rin tayong pag-asa sa halip na mga problema ng bansang ito. Okay? So tuloy lang po tayo na magdasal kay former President Duterte na makalabas na po si former President Duterte po para matuloy na po yung plano, no? Meron pa namang usap-usapan na si Tatay Digong tatakbong Vice President sa Pilipinas at si VP Sara Presidente ng Pilipinas. And that will be the greatest gift na mangyari po sa mamamayang Pilipino, sa totoo lang. Pero sa mga kalaban ni Duterte, masakit yan. Masakit yan para sa kanila, okay? Heto, panoorin natin itong video ni Mariz Umali na sinisigawan siyang bias. Ayan, napahiya si Mariz Umali dito. Okay? Nangyari po ito sa The Hague. Ito, panoorin natin ha. Mariz, mag-react, magko-komentaryo tayo dito. Play. Ayan, si Mariz yung naka-brown. Sinigawan siya. Bayaran media raw. Di ba? Anong reaction ko dito? Unang-una, no? Bilang isang supporter ni former President Duterte, mali, no? Mali sa napansin ko, mali talaga yan. Na sisigawan mo na bias. Mali siya in the sense na mapahiya yung tao.
Okay? Sa tingin ko, napahiya si Maris dito kasi sinabihan siya ng bias. Meron rin nagsasabi na deserve mo yan. Bias ka kasi, ganun ba? No? Pero sa akin lang, tayong mga DDS supporters, as much as possible, i-control natin yung feelings. Alam kong nagagalit kayo minsan sa mainstream media kasi po bias yung reporting nila, di ba? Nababayasan tayo. Pero ilabas na lang natin ang ating saloobin na bias sila. Doon na lang siguro sa comment section. Pero itong in front of many people na sisigawan natin ng bias ganon, no? Tao rin naman itong si Maris Umali, nasasaktan rin sila. So as much as possible, hindi ko kayo sinabihan na mali yan, talaga, ganun. Pero alam ko, feeling ninyo yan eh. Diba? O opinion niyo yan eh, na sigawan niyo siyang bias. Wala na tayong magagawa dyan, no? Ito lang yung sa akin. Kung nasisigawan niyo ng bias, at least naman, hindi niyo sinaktan, hindi niyo physical, diba? At least through verbal lang. Freedom of expression, tama yan, diba? Okay, so I appreciate that. Pero hanggang doon lang tayo as much as possible, ha? Kasi po, ayaw po natin na meron ng magkasakitan. Okay? So, as much as possible lang guys, pwede nating makontrol ang sarili natin. No? Let's be professional. As much as possible, wag na lang nating sigawang bias. No? Kasi at the end of the day, sila pa rin ni Tatay Digong ang masisira dyan. Eh, di ba? Pero, sa kabilang banda, ito rin ang masasabi ko kay Maris. You cannot blame the Filipino people, especially the supporters of former President Duterte, na sisigawan kang bias. You cannot blame them. Dahil galit na galit sila sa inyong mga reporting. Many to mention, ha? I cannot specifically point kung ano yung ano. Pero many times na yan. Example, itong GMA. Sinabi nila na nag-file raw ng asylum si Tatay Digong sa China na hindi naman totoo. Mga ganun ba? Nagagalit po ang taong bayan. So, hindi nyo mabiblame ang taong bayan kasi bias rin kayong mag-report eh. Diba? So, I hope ang itong GMA at itong si Maris Umali, you will learn from this. Ha? Pagbabasihan mo itong nangyari sa inyo na sinigawan kayo ng bias. Oh. Next time, I hope magising-gising rin kayo. Be fair sa inyong reporting. Be neutral. Mainstream media kayo, hindi kayo vloggers. Siyempre, kaming mga vloggers, ano kami? Hindi kami reporters, hindi kami mainstream media. Vlogger po kami, may sarili kaming biased opinion. Biased talaga kami. Kasi paniniwala namin ito. Naniniwala kami na ang mga Duterte ay mga magagaling at mga mababait. Pero kayong mainstream media, ang pangunahing purpose po ninyo ay magbalita. Kung ano yung totoo, yun lang po ang ibalita ninyo. Pero kaming mga vloggers, opinion namin to eh. Opinion namin sa mga nangyayari na mga balita. If we are biased sa aming opinion, then we are biased. Okay lang yan. Di ba? Vlogger kami eh. Pero depende na yan sa mga vloggers na bias talaga sila. Alam nilang mali, tinatama. Sa kanila na. Pero sa ako, in my dito sa Don Mar TV, kung meron namang mali yung ating kinakampihan, sasabihin nating mali yan. Di ba? O kagaya ng ganito na para sa akin na masakit rin ito sa on the part ni Maris Umali na pinahiya siya na sinigawan na bias, di ba? Maling-mali. Pero mali 'yun kasi sinasaktan natin yung tao through feelings eh. Pero I cannot blame sa pinanggagawa rin nito sa mga di ba? Yung issue pa din doon ni E.S. Medialdea, di ba? Yung narinig yung boses niya. Ang dami kasi eh. Ha? So, yun lang po ha. Yun lang po talaga mga mainstream media, mga reporters dyan. Si Karen Davila nga, na unti-unti na nating na-appreciate, di ba? Kasi
siguro Karen Davila has learned his lesson na hindi na maging bias kasi po sa napansin ko sa ngayon sa mga reporting ni Karen Davila, parang gitna na si Karen Davila, no? Sa katotohanan na po. Yun lang ang maipapayo ko sa mga mainstream media. Doon lang tayo sa katotohanan. Katotohanan at katotohanan lang. Okay? Kung meron man kayong opinion, gawin nyo yan sa sarili nyong Facebook page o sa Facebook profile ninyo. Pero doon sa Facebook page ng news, yung news na tinatrabuhan nyo, be fair sa inyo, neutral kayo. Yun lang po ang akin. Play natin ulit, ha. Sinigawan ng bias. Bias Duterte. Ang daming tao dyan. Bias media, sabi ng sumisigaw. Bayaran media. Hindi ako makapag-judge kung binabayaran ba sila. Hindi naman natin nakikita binayaran sila. Pero sigaw yan na tawang bayan. Bayarang media. Ganon. Okay, so move na tayo, ha. Itong last topic natin. Pakinggan po natin itong speech ni Vice President Inday Sara Duterte, no? Patungkol po dito kay former President Duterte, ano yung kalagayan niya at ano yung pinag-usapan nila ni VP Sara. Ito, panoorin po natin. Play. Sabi niya, lagi pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica may group chat itong si Paulo, si Baste, si VP Sara at si Kitty Duterte, ha. Itong si Kitty Duterte, iba yung mother ni Kitty sa mother nila ni di ba? Dalawa naman yung asawa ni Tatay Digong. Yung nakaraan niyang asawa, hiwalay na. Tapos ito. Meron silang group chat na magkakapatid silang 4. Ang cute. Yun yung cute. Yun yung tunay na cute, di ba? Sa kabila ng may sarili na silang pamilya, pero at least teamwork pa rin sila, no? Nagre-respetuhan. Ang cute nga di ba? Play. Sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Ayan, Kitty Duterte, mag-abogado ka raw. Before ka bisita dyan, kawawa naman. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin pa, mga 5 years. She has 5 years and then she becomes a lawyer. Na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, Pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob?
Ang sinasabi lang niya, alam mo yon, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Grabe si VP Sara magpakita ng kanyang pagmamahal ng kanyang tatay, no? Binigyan talaga yung magluluto dyan ng PDF file, no? May instruction kung paano lutuin yung mga munggo, bulad, ininunan, o ganun, di ba? Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung... Si Tatay Digong, hilig ng Coke Zero. Yung isa, Bolboron yung hilig. Hay, Coke rin. Hingi niya, may shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon. Hoy, mga, Coke Zero. Ina-advertise na kayo, ha? Ang dami nang bibili ng Coke Zero niyan. Bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa, ha? So today, tomorrow, Saturday, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2 bukas Sunday and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, di na kayo kamaong magbinisaya, tingala tamang bulog bukushay, avec quoi. Na. Whatever that means. So, on that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan ang prosecution at defense
maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila, na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media ng thousands ang alam nyo, ang natatandaan ko dyan, si Maria Reza yung nagpapakalat dyan na 30,000 yung nagurgur sa war on drugs, di ba? Unfair yun kay Tatay Digong. Namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Grabe. Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Grabe ito guys, matindi itong sinabi ni VP Sara. Kasi po, nare-recall po ni VP Sara yung nangyari po kay Ninoy Aquino. Diba, sinabi nga nila dati na Ninoy Aquino is a political prisoner. So yung pag-uwi kay Ninoy, kasi ginagamot si Ninoy. Pag-uwi niya doon sa NAIA, sa airport, alam natin kung ano yung nangyari, di ba? Sana naman hindi yun mangyari kay former President Duterte. Pag-pray natin yan. Kaya meron man ako grabe guys, para talagang history repeats itself. Grabe. Para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Okay, yun po yun pong speech ni VP Sara. So at least si former President Duterte may kausap siya sa loob ng kulungan, Mga French daw doon yung I don't know kung marunong ba mag-French itong si Tatay Digong. Pero ganun pa man,
Wish him well, former President Duterte. Love ka ng buong sambayan ng Pilipino. Kitang-kita naman natin, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo nakasuporta po sa iyo, lumalabas at sumisigaw ng bring him home. Okay? Guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin. At pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And sa bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV. Okay? Meron po tayong pangalawang channel natin, Don Mar TV Balitang Totoo. Okay, subscribe rin kayo doon kasi po meron tayong mga political news updates doon na ina-upload natin na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? Don Mar TV Balitang Totoo. Yun. Subscribe rin kayo doon. And maraming salamat po sa mga viewers, sa mga audience, at sa mga moderators ng Don Mar TV at sa mga nagpapakulay. Thank you very much. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.